Maligayang pagdating sa aking channel. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin hindi ka nag-iisa ngayong gabi. Kung biglang lumamig ang iyong hininga at makita mong umuusok ito sa dilim, hindi iyon dahil sa panahon. May kasama ka. Hawakan mo ng mahigpit ang kandila. Huwag mong hayaang mauna silang makakita sa iyo kaysa sa apoy. At kung maramdaman mong may kamay na dahan-dahang humawak sa balikat mo, huwag kang kikilos. Baka pangalan mo ang susunod na isusulat sa lupa. Ako ang tagapagsalaysay. At ngayong gabi, bubuksan natin ang pintong matagal nang nakapinid. Handa ka na ba? Simulan natin ang gabing ayaw nang matapos. Wala naman akong masamang intensyon sa pagpuri ko sa kanya. Gagamutin ko na lang siya at kawawa naman. Ikaw ang una kong papatayin. Gutom na ako. Ibigay mo na sa akin at bibigyan kita na maraming ginto. Wala akong pakialam sa ginto mo. Oras na para matapos ang sigalot na ginawa mo. Yeah! Sa probinsya maraming mga pamahiin. Lalo na ang usog at ang pagpapalaway sa mga bata kapag nausog ang mga ito. Ang ibang tao naniniwala rito. Samantalang ang iba naman ay hindi. Gusto kong ibahagi ang karanasan ko nang mausog ang aking pamangkin. Para maunawaan niyo ang lahat, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Fernando. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Iha, ang kinis talaga ng kutis mo. Para kang labano sa kaputian. Alam mo, nakakaingit ka kasi ang mga bata ngayon parang kinupkup ng buwan sa ganda. Salamat po, Lola. Nakaya naman po, sobra naman po yung papuri nyo. Tsaka sabi po kasi ni Tio Fernando, sa Labanos daw talaga ako pinaglihi ng nanay ko eh. Kaya naman pala. Ako nga pala si Rufina. Bagong lipat lang ako dito sa baryo nyo. Hello po, ako po si Grace. Tapos yung Chong Fernando ko po, yung gwapong panday. Lola, salamat po sa papuri niyo sa pamangkin ko. Welcome mo kayo dito sa baryo namin. Hindi ko lang talaga maiwasang purihin ang pamangkin mo. Kapag nakakita ako ng dalisay na kagandahan, pinupuri ko talaga. Hindi lahat ng tao pinagkakalooban yan. Bait niyo naman po. Parang nagkaroon tuloy ako ng lola dahil sa inyo. Kung gusto mo, pwede mo akong ituring na lola, iha. Minsan ang dugo hindi lang nakikita sa pamilya, kundi sa puso rin. Ang lalim naman po ng sinabi niyo, Lola. Salamat ho. Ayos lang na tawagin ho kayo ni Grace ng Lola. Hindi niyo ho kasi naabutan yung mga magulang namin na kanyang ina. Lahat ng salita ay may ibig sabihin. Kailangan lang matutong makinig ng mabuti. Masaya akong maging lola ni Grace. Habang nakaupo si Lola Rufina sa tapat ng bahay, ramdam ko ang kakaibang presensya niya. Oo, magalang siya at mabait. Ang bawat puri niya kay Grace may kakaibang diin at yung mata niya, kakaiba ang kislap habang nakatingin sa pamangkin ko. Malambing ang bawat himas niya sa buhok ng bata. Tuwang-tuwa naman ito kaya napangiti na rin ako. Grace, apo, may dala akong pasalubong. Matamis ito. Alam kong magugustuhan mo ito, apo. Talaga po, Lola? Salamat po. Ano po bang pasalubong yan? Candy lang naman, apo. Kapag kinain mo ito, naku, mararamdaman mong gagaan ang katawan mo. Parang wala kang iniisip, kundi ang sarap ng lasa nito. Lola Rufina, baka po delikado yan. Sobrang tamis po niyan, baka mamaya sumakit ang ngipin ni Grace. Minsan lang naman. Kaya sana ayos lang na kumain siya nito.
Chong, mukhang masarap naman po eh. Gusto ko pong tikman yung candy. Sige na po. Sige na nga. Pero huwag mo dadamihan yung pagkain ha. Para hindi sumakit yung ngipin mo. Maraming salamat po. Salamat po sa candy, Lola. Nakita ko kung paano kinain ni Grace ang kending bigay ni Lola Rufina. Napangiti ako dahil sa tuwang nakikita ko sa kanya. Dahil busy na siya sa pagkain ng candy, hindi na niya ako pinansin. Nakikita ko rin ang kasiyahan sa mukha ng matanda. Kakaiba ang ngiti niya habang ngumunguya ang pamangkin ko. Nakakataba ng puso. Layo lang siya sa baryo namin. Gusto ko sana siyang pagdudahan pero hindi ko ginawa. Sabi nga ni nanay, hindi maganda ang manghusga ng kapwa. Lola Rufina, ang matanong ko lang ho. Nakapunta na ho ba kayo dito noon? Oo, iho. At ngayon lang ako nakabalik. Nakatira din ako dito noon. Kaya may mga naiwan akong alaala na gusto kong balikan. Wow, Lola. Siguro nakasama at nakilala niyo yung lolo at lola ko noon. Siguro nga. Huwag na natin pag-usapan yan, Lola. Gusto niyo bang magkape na lang muna? Ay, wag na. Alam mo, lahat nagbabago. Pero ang alaala, hindi naglalaho yan. Lagi itong bumabalik kung saan ito nagsimula. Medyo misteryoso po ang sagot niyo, Lola. Ang lalim po kasi. Misteryo ang buhay, iho. Hindi lahat dapat isinasalaysay ng diretsyo. May mga sikreto na mas mabuting maramdaman kesa maintindihan. Ang galing niya naman pong magsalita, Lola. Para kayong makata. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi ni Lola Rufina. Hindi ko alam kung anong klase ng alaala ang binabanggit niya. Pero ramdam kong may kinalaman yun sa mga pinagdaanan niya. Kaya siguro siya malapit kay Grace dahil may naalala siya dito. Habang nakikita kong nakikinig ang pamangkin ko, lalong lumalakas ang kaba ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Grace, kung sakaling hindi ka makatulog sa gabi, huwag kang matakot ha. Isipin mo na may isang lola na nagdarasal para sa'yo. Salamat po, Lola. Nakakagaan po ng loob yung sinabi niya sa akin. Bakit naman po hindi makakatulong sa pamangkin ko? Wala naman pong problema si Grace sa pagtulog sa gabi ha. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, iho. Minsan nararamdaman lang ng puso. Totoo po yun, Chong Fernando. Parang yung pangungulila ko kay nanay tsaka kay tatay. Hindi nakikita pero ramdam ko sa puso ko yun. At doon pumapasok ang mga gaya ko, apo. Yung kaya kang damayan kahit hindi mo hilingin para gumaan ang pakiramdam mo. Salamat ho, Lola. At naging close na kayo nitong pamangkin ko. Hindi lang po pala ako ang nagmamahal sa kanya eh. Alam mo kasi, kahit hindi ka dugo, kayang magmahal sa kanyang kapwa. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Nararamdaman ko ang pagiging sincero niya sa amin ni Grace. Ang ganda ng pangaral niya, ang bawat linya ng salita, may mas malalim pang ibig sabihin. Ayos lang naman sa akin ang pakikipaglapit ni Lola Rufina sa pamangkin ko para magkaroon din ito ng ibang kasama. Lola, may tanong lang po ako. Sana ho, hindi niyo masamain. Ano po ba talagang hanap ninyo sa sityo na to? Hanap? Siguro kapayapaan. Pero minsan hindi kapayapaan ang dumarating bagong ugnayan. Katulad nito, katulad namin ni Grace, hindi ba po? Ganda naman po na sinabi niya, Lola. Tsaka sangayon po ako dyan. Pero bakit parang kay Grace lang nakatuon yung pansin ninyo? Marami naman pong bata dito sa lugar natin Dahil kakaiba siya. Hindi lahat ng bata nakikita ko katulad niya. Mabait, magalang. At kay Grace ramdam ko yun. Ang ibang bata kasi makakita lang ng matanda, matatakot nang. Ay nako, yung iba kukutyain ka pa. Pero siya hindi yun ang ginawa niya sa akin. Mas mabuti po kasing maging mabait sa kapwa natin eh. Yun po yung palaging tinuturo ni Chong Fernando sa akin.
Ang bait naman pala ng Jong mo, no? Sa ngayon, hayaan mong bantayan kita, iha. Wag na ho, Lola. Baka po may mangyari pa sa inyo masama eh. Ako na lang bumahala kay Grace. Ayos lang, iho. Masaya naman ako makatulong. Hindi na ako kumontra pa sa sinabi ni Lola Rufina. Masaya din naman si Grace habang kasama ito. Ilang oras lang din ang inilagi niya at nagpaalam na rin. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha niya. Kinagabihan, nagulat ako ng panay suka ng pamangkin ko. Hindi ko alam ang nangyayari sa kanya. Nilalagnat din siya, kaya naisipan kong dalhin siya kay Lolo Anselmo, ang kapitbahay naming manggagamot. Fernando, nausog ang pamangkin mo. Lolo Anselmo, teka, totoo ba yung mga usog na to? Eh baka naman may sakit lang si Grace. Usog ang nangyari sa kanya, Fernando. Kaya dapat mo siyang palawayan sa umusog sa kanya para gumaling si Grace. Ayos lang ho ba talagang igamot yung laway sa kanya? Hindi yan basta laway lang. Kailangan manggaling sa mismong umusog para mawala ang sumpa. Eh paano ko naman malalaman kung sino umusog sa kanya? Sino ba ang kausap niya kahapon? May pumuri ba sa kanya? Pero siguraduhin mong mabait ang umusog kay Grace, ha? Baka mamaya mas lalo pang magkasakit ang bata. Si Lola Rufina lang naman nakausap niya eh. Siya lang naman ang pumuri sa kutis niya kahapon. O yan ang sagot. Baka nga siya ang nakausog sa bata. Dalhin mo na kagad si Grace sa kanya. O sige po. Sana lang wala akong pagsisihan dito. Mabilis kong pinuntahan ang bahay ni Lola Rufina. Mabuti na lang hindi yun kalayuan sa bahay namin. Pumayag akong palawayan siya kasi wala naman akong ibang pagpipilian. Habang buhat ko si Grace, maraming tanong at pangamba sa puso ko. Nanalangin din ako na sana gumaling na ang pamangkin ko kapag nalawayan na ni Lola Rufina na isa lamang dayo sa sityo namin. Magandang gabi po, Lola Rufina. Oh, magandang gabi rin sa iyo, Fernando. Anong ginagawa mo dito? Lola Rufina, pasensya na po sa istorbo. Si Grace po kasi, nilalagnat bigla. Ano? Ay, kawawa naman ang bata. Pahigain mo sa papagat, gagamutin ko. Chong, ayoko. Parang nahihilo ako eh. Sandali lang naman to, Grace eh. Para gumaling ka na. Lola Rufina, nausog niyo ho kasi siya. Ako ba ang pinaghihinalaan mong umusog sa kanya? Opo, kayo lang naman po kasi ang kausap ni Grace kahapon eh. Wala naman akong masamang intensyon sa pagpuri ko sa kanya. Gagamutin ko na lang siya at kawawa naman. Salamat po. Sana gumaling si Grace pagkatapos niyo siyang gamutin. Nakahiga si Grace sa upuang kawayan habang si Lola Rufina ay yumuko at dumampi ang labi sa noo ng bata. Pagkatapos tumulo ang laway na sa balat ni Grace. Doon ko naamoy ang kakaibang amoy na pumasok sa ilong ko. Nakakasuka at nakakadiri. Hindi ko alam kung normal lang yon o may kakaiba sa kanya. Pero pinilit kong kumalma. Ang importante, makauwi kami at bumaba ang lagnat ni Grace. Kumusta na yung pakiramdam mo, Grace? Parang may kumapal sa lalamunan ko, Jong. Siguro epekto lang yan ng laway ni Lola Rufina. Pero bakit parang malamig yung laway niya? Di ba dapat mainit yun? Hindi ko alam eh. Hindi rin kasi ako eksperto sa mga ganyan. Jong, natatakot ako eh. Baka may kakaibang sakit na pala ako. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Aalagaan kita. Jong, wag mo ko iiwan na kung sakali may mangyari sa akin ha. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. At saka walang masamang mangyayari sa'yo. Ano ka ba? Habang pauwi kami, ramdam ko ang bigat ng bawat salita ni Grace. May kung anong gumugulo sa akin.
Napansin ko rin ilang beses kong inamoy ang hangin sa paligid niya at parang may kaunting bahid na rin ang amoy na galing kay Lola Rufina. Imposible namang lumipat agad yun. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra, kaya kinalma ko ang sarili ko noong mga panahong yon. Ngunit akala ko gagaling na si Grace, pero parang lumala pa ang kondisyon niya. Kaya pinuntahan ko ulit si Lolo Anselmo. Lolo Anselmo, napalawayan ko na ho si Grace kay Lola Rufina. Pero parang mas lumalala pa yung kalagayan niya ngayon eh. Mas lumalala? Aba, hindi normal yan. Dapat gumagaling na siya. Hindi na ho normal yung nangyayari sa kanya. Sa totoo niya natatakot na po ako. Ngayon lang ho kasi nanlamig yung kamay niya eh. Kailan siya huli kumain? Kaninang umaga lang ho pero ngayon ayaw na niyang kumain kahit lugaw eh. Naku, delikado yan. Baka may halong kulam ang nangyari sa kanya. Kulam? Hindi ba usog lang yung sinabi niyo kagabi? Mayroong usog na may kasamang kulam. Pero kung bagong salta lang yang si Rufina at may kakaibang amoy ang laway niya, nakakapagduda naman. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ni Lolo Anselmo. Kulam? Hindi ko alam kung matatawa o matatakot ako eh. Hindi kasi ako naniniwala sa ganun dati. Pero ngayon, habang nakikita kong unti-unting nawawala ng kulay si Grace, parang gusto kong paniwalaan lahat ng kwentong kinukwento ng matatanda. Kung totoo ngang may kulang, kailangan kong malaman kung paano ito tatanggalin. Desperado na akong gawin ang lahat, kaya pinuntahan ko ulit si Lola Rufina kung totoo nga bang nakulam si Grace. Lola Rufina, gusto ko lang ho itanong sa inyo. Totoo bang ikaw ang nakausog kay Grace? Sinabi ko na sa iyo kagabi, hindi ko sinasadyang mausog siya, iho. Bakit ho parang mas lumalala pa siya pagkatapos yung malawayan? Ano ho bang ginawa niyo sa kanya? Baka naman ho kinulam niyo yung pamangkin ko ha? Hindi lahat ng usog kayang gumaling sa isang dampilang ng laway. Tsaka hindi ako mangkukulang para gawin yun sa bata. Kita mo namang magkasundo kaming dalawa, hindi ba? Pero aminin niyo na ho, may kakaiba po sa laway ninyo ano? Lahat ng tao kakaiba, Fernando. Depende lang kung anong pagkakaintindi mo sa salitang kakaiba. Hindi po ako makakapayag na mawala si Grace sa akin. Kaya kailangan kong malaman ng totoo. Kung gusto mo ng totoo, maghanda ka sa kung anong kaya mong gawin. Kapalit nito. Kinilabutan ako sa ngiti ni Lola Rufina. Para bang may alam siya na ayaw niyang sabihin ng direkta. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong makipag-areglo o lumayo na lang. Pero hindi ako pwedeng manahimik lang. Kung kailangan kong harapin si Lola Rufina para mailigtas si Grace, gagawin ko. Kahit pa mga hulugan niya ng pagpasok sa mundong hindi ko lubos na maintindihan. Lola Rufina, wala na akong oras. Ano po bang ibig mong sabihin sa may kapalit? Anong kapalit? Kung gusto mong iligtas si Grace, kailangan mong sumugal. Hindi lahat ng tulong libre. Minsan ang hinihingi ng kapalaran ay mas mabigat kaysa sa sakit mismo. Lola, huwag niyo naman po akong takutin ng ganyan. Anak na ho ang turing ko kay Grace. Tapos ganyan pa yung sasabihin niyo sa akin? Hindi ko sinasadyang takutin ka, iho. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nakikita mong gumagamot ay totoo ring nagliligtas. May iba, humihigop lang ng lakas. Ano ibig mo sabihin? May humihigop ng lakas na Grace? Tama ka, hindi usog lang ang tumama sa bata. Mas matindi pa roon at hindi ibig sabihin na galing yun sa akin. Kung ganun sino? Sino ang dapat kong hanapin para gumaling si Grace? Makikilala mo rin sila. Pero tandaan mo, kung sino ang inaakalang tagapagligtas, sila rin ang minsan ang pinakamalupit na halimaw. Parang umikot ang sikmura ko sa huling sinabi ni Lola Rufina. Ang bigat-bigat ng boses niya, parang bawat salita ay sinasakal ako.
Gusto kong tanungin pa siya, pero sa tingin pa lang ng mga mata niyang kulay itim, para bang sinasabi na niyang tapos na ang usapan. Kaya napilitan akong lumayo. Nang gabing yon, dumating ang dalawang manlalakbay. Nagpakilala silang sina Aling Maricel at Corina. Mga manggagamot daw na naglalakbay para tumulong sa mga malalayong lugar. Dahil desperado na akong gumaling ang pamangkin ko, dinala ko si Grace sa pagamutan nila. Pero imbis na lumakas ang bata, lalo siyang nanghina. At doon ko napagtanto na baka totoo nga ang sinabi ni Lola Rufina. Aling Maricel, bakit parang hindi yata gumagaling si Grace? Ilang araw na ho siyang ginagamot pero lalo lang ho siya pumapayat Fernando, wag kang mainip. Ang kulam, hindi basta-basta natatanggal yan. Kailangan ng maraming ritual, maraming dasal at pasensya para gumaling ang pasyente. Pero ang katawan niya parang kandilang nauupos. Hindi na siya nakakakain na maayos. Nag-aalala na ako sa kanya Chong, gutom na ako. Pero bakit po ganun wala akong gana? Kantahan niyo na lang po ako para makatulog. Grace, magtiis ka lang Hahanap ako ng paraan para gumaling ka. Kailangan mo lumaban, anak. Fernando, kung minsan hindi lahat ng sakit na dadaan sa ritual lang, may mga bagay na dapat na dahan-dahan sa paggagamot. Anong ibig mong sabihin, Corina? May alam ka ba sa sinasabi ni Aling Maricel sa akin? Hindi ko alam kung dapat ko tong banggitin pero napansin ko, tuwing dumarating si Mang Benedicto dito at bumibisita, nag-iiba yung hangin. Nagiging mas mabigat. Pero may kakaibang amoy ng laway na hindi ko maintindihan Ano? Si Mang Benedicto? Pero lagi naman siyang nakaupo sa kanyang bahay Parang walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Parang may sumuntok sa dibdib ko sa sinabi ni Corina. Posible kayang may kinalaman si Mang Benedicto? Matagal na siyang kilala sa baryo. Tahimik, halos hindi lumalabas ng bahay, maliban kung pinapatawag ng kapitan. Pero sa tuwing dumarating siya, hindi ko rin maiwasang mapansin na parang may kakaiba sa pagtitig niya kay Grace. Yung tipong hindi pangkaraniwang tingin, kundi may hinihintay. At mas lalo akong nakaramdam ng kaba nang maalala kong siya rin ang unang sumilip nung una naming dinala si Grace sa manggagamot. Sigurado ka ba? Baka naman namamalikmata ka lang o masyado mong iniisip yung mabahong laway na yun. Hindi ako sigurado, pero ang pang-amoy ko hindi yan nagsisinungaling May kakaibang lagkit sa amoy ng laway ni Grace kapag nandun si Mang Benedicto. Chong, ayoko sa matandang may sombrero, nakakatakot siya Ha? Bakit, Grace? Anong ginagawa niya sa'yo? Wala naman, Udsong, pero lagi niya akong tinitingnan. Parang gusto niya akong kainin. Kaya natatakot ako. Aling Maricel, narinig mo yun? Hindi ba dapat bantayan natin kung sinong lumalapit kay Grace? Baka mamaya mas lalong lumala yung kalagayan ng pamangkin ko. Fernando, huwag kang maniwala agad sa bata. Minsan dahil sa sakit kaya kung ano-anong naiisip nila. Hindi nagsisinungaling ang bata. Hindi siya magsasabi ng ganyan kung walang dahilan. Kung ayaw mong sayangin ang oras mo, sundin mo yung kutob ni Grace. Minsan mas malinaw pa ang mata nila kaysa sa atin. Doon ko naramdaman ang lamig na parang dumadaloy sa likod ko. Ang simpleng sinabi ni Grace, sinundan pa ng babala ni Corina. Mas kinilabutan ako. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Si Aling Maricel na nagsasabing ulam lang ang lahat o si Corina na may kakaibang obserbasyon. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ko pwedeng pabayaan si Grace na tuluyang kainin ng sakit na hindi ko alam kung saan galing. At kung si Mang Benedicto nga ng dahilan, kailangan kong makasiguro bago mahuli ang lahat. Corina, kung tama ang hinala mo, paano natin mapapatunayan ang sinasabi mo? Hindi ito madali, Fernando. Pero kung mapapansin mo, hindi siya basta-basta lumalapit kapag wala si Grace. Parang siya lang ang hinahanap nito.
Ayoko na dito. Gusto ko na sa bahay natin. Sige na, umuwi na tayo. Grace, konting tiis lang ha. Huwag kang bibitaw. Kailangan mong gumaling. Fernando, kung may duda ka sa amin, pwede mo naman siyang iuwi. Pero tandaan mo, wala nang ibang makakatulong sa bata kundi ang mga katulad namin. Kung ginagamot niyo nga siya, bakit lalo siyang nagkakasakit? Hindi ba dapat gumagaling at lumalakas siya? Hindi lahat ng gamot galing sa kagustuhan ng Diyos, Fernando. May mga gamot na galing sa kasakiman ng tao. At kung totoo ang sinasabi mo, Corina, ibig sabihin, may mas malalim pang dahilan kung bakit pinapahirapan si Grace. Habang nakatingin ako kay Grace na parang lantang bulaklak, doon ko naisip na hindi lang siya basta nausog. At hindi lang ito simpleng kulam. May taong pilit na kumakapit sa lakas niya. At kung totoo ngang si Mang Benedicto ang punot dulo, kailangan ko siyang harapin. Hindi ko alam kung anong klaseng laban ang haharapin ko. Kung kailangan kong maging halimaw para mailigtas si Grace, gagawin ko. Isang gabi, nakarinig ako ng kakaibang kaluskos. Kaya nagmamadali akong pinuntahan ang pamangkin ko. Grace, huwag kang lalapit sa bintana. May naririnig akong kaluskos sa bubong. Chong, narinig ko yung kaluskus na yun, nakakatakot. Pusa ho ba yun? Hindi yung pusa, Grace. Huwag kang lalabas sa kwarto mo ha. Isara mo ang bintana mo. Chong, natatakot ako. Ang dilim eh, tapos parang may multo sa labas, nakasilip sila. Diyos ko, pagtulungan niyo po kami. Huwag kang lalayo, Grace. Kapag binuksan nila ang pinto natin, mamartilyohin ko sila sa kanilang buka. Panginoon namin, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo kami pababayaan ni Chong Fernando. Salamat po. Amen. Grace, hawakan mo kamay ko. Hindi ka nila makukuha ngayon hanggat nandito ako. Chong! Chong, ayan na ho sila, may anino sa pinto! Nakahanda na ako sa pagsugod nila kaya huwag kang mag-alala. Iyakang-yaka ko na to. Biglang bumulaga ang mabigat na yabag sa pinto namin. Kasunod ng kaluskos na parang kinakayod ang tabla. Ramdam ko ang panginginig ng sahig sa bawat galaw ng nilalang. Hawak ko ang martilyo at sibat na ginawa ko mula sa bakal ng lumang rehas. Pawis na ang palad ko nang kumalabog ang bintana. Nakita ko ang mapupulang mata na nakatitig diretso sa amin. Hindi tao ang nasa harap ko. Matatalas ang ngipin, matulis ang kuko at parang gutom na gutom. Bigla ko natulala pero agad akong gumalaw. Tumalon ako papunta sa bintana at binanatan ng martilyo ang kamay na pilit pumapasok sa loob. Umalingaw-ngaw ang ungol na hindi ko malilimutan. Umuro ka, halimaw ka! Hindi ka makakapasok dito! Chong, yung ipin niya ang talas, parang vampira. Oo nga, parang vampira siya. Ang baho ng hininga mong halimaw ka! Gutom na ako. Kailangan ko na pagkain. Hindi mo makukuha si Grace! Lalabanan kita! Ikaw ang una kong papatayin. Gutom na ako. Ibigay mo na siya sa akin at bibigyan kita ng maraming ginto. Wala akong pakialam sa ginto mo. Hawakan mo sa daditong ilawan ni Grace. Kapag pumasok siya rito, idiniin ko sa dibdib niya tong sibat. Sige, Chong, pero huwag kayo masyado lumapit sa kanya, baka makagat kayo. Ayos na ako makagat niya kaysa makuha ka niya. Tandaan mo yan. Pagkadiin ko ng sibat sa nilalang, umatungal siya at umurong saglit. Pero hindi siya tuluyang umalis. Parang lalo pa siyang nagalit. Nakita kong naglalaway na siya. Tumutulo diretso sa sahig. Amoy panis at amoy bulok na karne. Parang lason na kumalat sa paligid. Akala ko katapusan na namin. Pero biglang dumating si Lolo Anselmo. Hawak niya ang isang bungkos ng halamang kulay berde. At nang iwas-iwas na ito sa hangin, biglang umatras ang nilalang. Sumigaw ito na parang nasusunog ang balat.
sabay naglaho sa dilim ng gabi. Doon ko lang narinig mula kay Lolo Anselmo ang salitang hindi ko pa naririnig kahit kailan. Ang lahi ng aswang na anduduno. Lola Anselmo, anong klaseng hayop yun? Hindi pa ako nakakakita ng ganong klaseng hayop sa tanang buhay ko. Hindi hayop yon, Fernando. Anduduno ang tawag doon. Isa yung uri ng aswang na sumusunod sa amoy ng laway ng bruhang ina nito. So, ibig sabihin, may nanay siya. May mas malaking pa sa kanya. Siguro nga, Grace. Hindi basta-bastang nilalang ang kakaharapin natin. Ang laway na nasa katawan ni Grace ang naging gabay niya, kaya siya nakarating dito. Kaya pala kahit saan nagmadalin si Grace, sinusundan siya. Hindi pala dahil mahina siya, kundi dahil sa laway na nasa katawan niya. Chong, ayoko ng laway. Baho! Ang lagkit pa ho. Pwede mo ba tanggalin ito sa katawan ko? Hindi madaling tanggalin ang marka, Apo. Pero may paraan para malihis ang amoy ng nasa katawan mo. Kung ganun sabihin niyo sa akin, lahat gagawin ko para gumaling ang pamangkin ko. Dumagundong ang puso ko sa kaba dahil sa sinabi ni Lolo Anselmo. Ang anduduno pala, hindi basta aswang lang. Isa itong matagal ng uri ng halimaw na hindi lang basta sumisipsip ng dugo, kundi umaalalay din sa bruha niyang ina. At kapag nakuha na niya ang bata, tuluyan na itong malilipat ang lakas ng bata sa kanyang ina. Doon ko lang naisip na baka si Lola Rufina ang tinutukoy na bruha. Kung totoo nga yun, kailangan kong maghanda. Nalulungkot lang ako dahil si Grace ang apektado sa lahat ng kaguluhang ito. Kung may paraang malihis ang amoy, ano yun? Gagawin ko ho agad. Kailangan mong liguan ang bata sa halamang may matapang na amoy. Parang insenso pero isa yung likido. Chong, bulaklak po ba yun? Gusto ko yun kung mabango ha. Hindi yun bulaklak, Grace. Kailangan mo yun para maging ligtas ka. Chong, pwede bang juice na lang yung painom mo sa akin? Yung masarap. Sige na. Kung pwede nga lang sana, Grace baka pinainom na kita nun. Pero hindi yun ang solusyon sa sakit mo. Hindi ito biro, Fernando. Kapag pumalpak ka, mas lalo silang lalapit kay Grace. Baka hindi lang isa, kundi marami sila. Mas pipiliin ko pong sumugal kesa makitang pinagpepiesta ng mga halimaw ang katawan ng pamangkin ko. Kinabukasan, panay ang hikab ko. Hindi ako halos nakatulog kagabi. Binabantayan ko si Grace habang si Lolo Anselmo naman ay naghanda ng halamang gagamitin para malihis ang amoy ng laway. Pero hindi lang yun ang problema. Umaga pa lang, may balitang kumalat sa buong sityo. May 2 bangkay ang natagpuan sa magkaibang lugar. Parehong marka sa liig, kagat ng vampira. Napakagat ako sa labi ko. Kung hindi namin maagapan si Grace, baka siya ang sunod na magiging laman ng balita. Doon ko lang napagtanto, ang laban na ito ay hindi lang basta laban para kay Grace. Laban na rin ito para sa buong sityo. Kaya pinuntahan ko si Corina para kausapin. Siya ang naiwan sa pagamutan dahil umalis si Aling Maricel at may importante raw na gagawin. Corina, narinig mo ba yung balita? 2 patay kagabi, pareho may kagat sa leeg. Oo, Fernando. At hindi na ako magtataka kapag may anduduno. Laging may bangkay na iniiwan. So, di pa sila multo? Kasi sabi ni Ate Minda, kapag may kagat, multo raw ang gumawa nun eh. Hindi multo ang gumawa nun, Grace, kundi isang halimaw. Tama si Fernando. Ang multo nananakot lang. Ang anduduno, sisipsipin ang dugo mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Kaya hindi tayo pwede magpabaya. Kailangan natin bantayan si Grace. Umaga hanggang gabi. Chong, baka pwede akong dun na lang sa ilalim ng kama mo. Baka mas ligtas ako dun. Pwede. Basta huwag lang kumain ng chichirya habang natutulog ako ha. Baka mamaya akalain ng aswang popcorn yun. Fernando, magseryoso ka nga. Hindi ito isang biro.
Kailangan nating malaman kung sino talaga ang bruhang ina ng Anduduno. Habang naririnig ko si Corina, bumalik agad sa isip ko ang ngiti ni Lola Rufina noong una kaming nag-usap. Ang ngiti niya, parang may tinatago at siya lang ang nakakaalam ng buong laro. Lalo akong kinilabutan. Kung siya nga ang bruhang ina ng Anduduno na yon, ibig sabihin matagal na pala kaming nasa bitag niya. At kung totoo, baka hindi na sapat ang sibat o martilyong panlaban. Baka kailangan ko nang magdesisyon kung hanggang saan ko kayang isugal ang buhay ko para sa batang umaasa sa akin. Corina, sa totoo lang, may kutob ako. Hindi lang basta halimaw ang nasa paligid natin. Parang may taong nag-uutos sa kanila. Hindi lang kutob yan, Fernando. Kundi totoo yan. Nalaman ko kagabi, si Mang Benedicto, anak ni Lola Rufina. Hala, ibig sabihin naging apo ko ng bruha? Naku, Chong, ayoko na po sa kanya. Grace, hindi ganun yun. Pero mas nakakatakot nga kung talagang may connection si Mang Benedicto sa mga Anduduno. Hindi lang koneksyon. Nasumpa ako dahil sa kanya. Naalala ko pa nung nalawayan ako ng bruhang yun. Akala ko pagagalingin niya ako eh. Yun pala, gagawin niya akong biktima ng kanyang anak. Hindi ko lang talaga matandaan ang mukha niya. Kaya pala minsan, naamoy kita eh. Amoy ginisang bawang na panis. Grabe ka naman, Grace. Pero tama si Corina. Kaya naaamoy kayo ng mga nilalang dahil sa laway na nakakapit sa inyo. Oo, at may nagligtas din sa akin, si Aling Maricel. Pero hindi tuluyang nawala ang sumpa. Kaya hanggang ngayon, parang may tanikala pa rin ako sa katawan ko. Habang nakikinig ako sa kanila, ramdam kong lalo pang bumibigat ang kaba ko. Hindi ko alam kung paano pa namin kakayanin kapag ang kalaban ay hindi lang laman lupa, kundi mismong mga aswang. Ang simpleng babaeng si Corina, na akala ko'y matapang, may tinatago rin palang sugat na hindi basta naghihilom. Samantalang si Grace naman, bata pa pero nakikisabay sa bigat ng sitwasyon gamit ang mga biro niyang nakakatawa. Doon ko lang naramdaman, ako lang talaga ang walang sumpa, kaya ako ang kailangan nilang sandalan. Kung ganoon, Corina, kailangan natin palakasin ng depensa. Baka may bakal pa ako sa kamalig eh. Tutulungan mo ba akong gumawa ng sibat at punyal? Sige, pero dapat may diskarte ka, hindi lang pukpok ng pukpok. Gusto ko matibay ang pagkakagawa. Hindi parang laruang pamalo sa perya, no? Ako na lang ang tagapunas ng pawis ni Chong. Para kang prinsipe na pinupunasan ng kanyang alalay, Chong. Oh, baka mamaya kalain ni Corina, prinsipe ako. Kawawa siya, wala akong palasyo. Prinsipe ng kamalig. Bagay na bagay sa'yo, Fernando. Kahit walang palasyo, may puso ka naman. Grabe ka naman. Pero ayos lang dahil may puso pa pala ako. Ano, tutulungan mo ba ako? Oo naman. At kung kinakailangan, kahit ako na mismo ang maghasa ng gagawing sandata, ayos lang. Sanay naman ako eh. Baka mamaya maliitin mo pa ako eh. Yay! Para kayong mag-asawang gumagawa ng sandata. Ako na lang yung flower girl pag kinasal kayo, ha? Napangiti ako sa sinabi ni Grace. Hindi ko may tatangging may kakaibang init na bumabalot sa puso ko kapag kasama ko si Corina. Habang pinapanday namin ang bakal, napansin kong hindi lang kamay niya ang matibay, kundi ang puso niya rin. Hindi siya umaatras kahit alam niyang may sumpa pa sa kanya. Doon ko naisip, hindi lang laban para kay Grace ang kinakaharap ko, kundi laban ko rin para sa damdamin ko kay Corina. Nga pala, Corina. Sa bayan ba, anong madalas mong gawin kapag hindi ka gumagawa ng mga gamot sa kulam o kaya sa aswang? Simple lang, nagtitinda ako ng gulay kasama si nanay. Tapos tuwing linggo, pumupunta ako sa plaza para makinig ng tugtugan. Pagkatapos magsimba, ganun. Ikaw? Ako? Puro trabaho. Mag-ani, magbantay ng palay. Tapos umiinom ng kaping barako sa hapon. Minsan, naisip ko nga rin lumuwas ng Maynila. Pero lagi may pumipigil sa akin.
Saka gumagawa din ako ng bahay. Kasama ko palagi yan si Grace. Baka naman hindi sa lungsod ang nakatadhana sa'yo. Siguro kailangan mo ng babaeng magmamahal sa'yo at kasama mo sa pagbuo ng pamilya. Magiging masaya ka kapag may batang mag-aabang sa'yo tuwing uuwi ka. Ako yan, Ate Corina. Ako yung batang mag-aabang sa kanya. Pero kailangan may pagkain laging dala si Chong. Ay nako Grace, alam mo mag-aasos ka talaga kahit kailan. O paano ba yan? Kailangan mo pala siyang bigyan lagi ng pagkain tuwing uuwi ka eh. Ay nako, kahit iba't ibang pagkain pa ang ipasalubong ko sa kanya basta gumaling lang siya. Ayos na sa akin yun. Kahit mahirap ang buhay, kakayanin ko para sa kanya. At kahit mahirap, ayos lang kasi may mga taong umaasa sa'yo. Umikot ang tingin ko kina Corina at Grace. Parang pamilya na nga kami. Kung titingnan, lalong tumitibay ang loob ko nung lumaban. Hindi pala ako nag-iisa. Hindi lang ito laban ko, kundi laban namin. Isang araw, kinumusta ko ulit ang kalagayan niya. Grace, kumusta ng pakiramdam mo? Nangihina ka pa rin ba? Medyo nangihina pa ako, Chong. Pero masaya kasi andito kayo eh. Hindi na ako masyadong natatakot. Kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan, Grace. Kaya huwag ka mag-alala at matatakot, ha? Kung sakali man na sumugod ang anduduno dito mamaya, kailangan mo manatili sa ilalim ng kama o kaya sa likod ng pader. Huwag kang lalabas ha, kahit anong mangyari. Paano kung magutom ako, Chong? Ay nako, eto na nga ba eh. Lagi kang may tanong tungkol sa pagkain. Kung magugutom ka, edi ako magdadala ng pagkain sa'yo. Basta manatili ka sa ligtas na lugar, okay? Tsaka lagi mong dalhin yung sibat na to. Kapag may lumapit sa'yong halimaw, huwag kang magdalawang isip na tagayin ito. Sige po, Ate Corina. Saka masarap na pagkain ang dalhin niya sa akin, ha? Aba, nag-request ka pa talaga. Sa gitna ng bigat ng mga nangyayari, natatawa pa rin kami. Ang hirap isipin na may halimaw na nakamasid lang sa dilim. Pero sa loob ng maliit naming mundo, nakahanap kami ng dahilan para ngumiti. Siguro, ito ang tunay na lakas, ang hindi mawala sa ayos kahit nasa bingit ng panganib. Corina, may isa pa akong tanong. Paano pala kung hindi natin mapigilan si Mang Benedicto? Kung hindi siya mapigilan, Fernando, kailangan natin siyang harapin. Pero hindi ibig sabihin papatayin natin siya agad. Kailangan muna natin siyang obserbahan kung siya nga ba talaga ang tunay na kalaban. Pero paano kung siya mismo ang gustong sumipsip sa dugo ni Grace? Doon na natin siya papatayin ng walang pagdadalawang isip. Nalaban din ako, Chong at Ate Corina. Hindi mo na kailangan pang lumaban. Kami nang bahala sa kanya. At saka Grace, ayokong masaktan ka, ha? Fernando, hindi ka nag-iisa. Tandaan mo yan, ha? Kahit may bakas pa ng bruha sa katawan ko, makakalaban pa rin naman ako. Tatandaan ko yan, Corina. At habang nandyan ka, parang kaya ko rin harapin ang kahit sino. Kahit si Lola Rufina pa yan mismo. Sa mga salitang yon, parang tumibay lalo ang loob ko. Oo, natatakot ako at naguguluhan pa rin sa revelasyon na anak pala ni Lola Rufina si Mang Benedicto. Pero kung may kasama akong kagaya ni Corina at makikita ang ngiti kagaya ng kay Grace na nagbibigay ng liwanag sa dilim, hindi ako urong. Kahit pa dumating ang anduduno ngayong gabi, handa ako na salubungin sila. Kinagabihan, kinausap ko si Lolo Anselmo tungkol sa halamang gamot na ginawa niya. Lolo Anselmo, di ba ang sabi niyo kagabi, ligtas na si Grace dahil sa halamang ginawa ninyo? Bakit parang wala namang epekto? Fernando, hindi naman lahat ng gamot agad umi-epekto. Pero kayo nakita ko na ang itsura ni Grace. Hindi kinaya ng halamang gamot ang ginawa ko sa lakas ng marka ng bruha. Kailangan ng mas malakas na paraan. Lolo Anselmo, ibig sabihin ba nun, hindi na ako gagaling?
Baka kasi bukas wala na ako, Chong. Chong, natatakot ako eh. Huwag mo sabihin yan, Grace. Hindi ka pa mawawala. Gagawa tayo ng paraan. Manalig ka lang sa Diyos. Ano bang kailangan nating gawin, Lolo Anselmo? Sabihin niyo lang kahit ano gagawin namin. Kailangan natin putulin ang koneksyon ng laway na bruwang sa katawan ni Grace. At ang tanging paraan ay kunin ang ugat ng punong sinumpa. Saan naman po makikita yung puno na yan, Lo? Sa mismo kagubatan kung saan nagtatago si Rufina. Hala, Chong! Ibig sabihin makikita natin yung bruha? Ayoko baka gawin akong candy nun katulad ng candyng binibigay niya sa akin eh. Parang bumigat ang paligid nung marinig ko ang natatakot na boses ni Grace. Ang punong isinumpa, nasa kagubatan kung saan mismo nagtatago si Lola Rufina. Kung tama ang hinala ko, siya ang ugat ng lahat. Ibig sabihin, kailangan naming pumasok mismo sa kanyang lungga. Hindi na ito basta laban lang. Ito na ang mismong dulo ng bitag. Ramdam kong hindi lang dugo ang kapalit dito, kundi pati buhay namin. Corina, kung tutuloy ba tayo, sigurado ka ba? Hindi ko kasi alam kung makakalabas pa tayo ng buhay mula sa kagubatan na yun eh. Hindi ako pwedeng maging duwag, Fernando. Nandito na tayo sa labang to. At saka, hindi ba't mas nakakatakot kung hahayaan nating si Grace ang kainin ng halimaw? Eh kung ako na lang mag-isa ang pupunta sa gubat, tapos dalhin ko yung ugat tapos tatakbo po ako palabas. Mabilis ako tumakbo kaya hindi naman nila ako mahahabol. Hindi pwedeng iniisip mo, Grace. Hindi to isang laro lang at baka matakot ka lang at mapahama ka pa. Tama siya, Grace. Dito ka lang sa ligtas na lugar. Kami nang kukuha sa ugat na yon, ha? Pero kailangan nyo ng gabay. Hindi sapat ang sandata at tapang lang, mga apo. Kailangan ko ring sumama para ituro ang puno sa inyo. Lo, ibig sabihin pati kayo malalagay sa panganib. Huwag na ho, kami na pong bahala sa misyon na to. Minsan mabuti na akong sumama kaysa iwanan ko kayo na walang alam. Kung hindi natin puputulin ang ugat na yun, walang silbi ang lahat ng paghihirap natin. Hindi na ako sasama. Pero Cho, pagbalik niyo kailangan may pasalubong akong pagkain ha. Mag-iingat ho kayo at lagi ho kayong magdarasal. Pagdarasal ko din po kayo. Si Grace talaga. Kahit nasa bingit ng panganib, ang iniisip pa rin ay pagkain. Pero doon ko rin napansin, siya ang rason bakit hindi ako pwedeng matakot. Kung kaya niyang ngumiti sa gitna ng lahat ng ito, ako pa kaya ang susuko? Kaya kailangan naming bilisan ang pagkuha sa ugat na yon. Ngunit nang maisip ko na walang makakasama ang pamangkin ko sa bahay, nagdesisyon na lang akong isama siya sa kagubatan. Corina, kumusta yung kamay mo? Di ka ba napapagod sa pag-asa ng sibat? Ayos lang ako. Salamat sa pag-aalala mo. Isa pa, sanay na ako. Dati pa akong tumutulong kay tatay sa paggawa ng mga gamit sa bukid. Hindi lang panlaban kundi panghanap buhay din. Pareho pala tayo eh. Inaasa para mabuhay sa mundong to. Mukhang pinagtagpo talaga tayong dalawa, no? May teknik ka pala sa pambobola, no? Siningit mo pa talaga yan, ha? Naku, Chong! Baka mamaya may in love ka kay ate Corina niyan ha. Ganda-ganda ng smile mo. Aba, bantay ka ba o si Cupido ka? Ayaw mo na siya, Fernando. Nagbibiro lang naman siya eh. Baka gusto lang niyang gumahan ng loob natin bago tayo makipaglaban. Seryoso, Corina. Salamat ha. Hindi ko alam kung kakayanin ko to kung wala ka. Hindi mo kailangan magpasalamat. Basta tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Minsan sa gitna ng dilim, may ilaw na hindi mo inaasahang makikita mo. Ganon ang tingin ko kay Corina. Hindi ko masabi, pero sa bawat salita niya, parang mas tumitibay ang loob ko. At sa mga ngiti ni Grace, para bang may paalala na may dahilan pa akong mabuhay bukod sa sarili ko. Dahil nga walang kasamang pamangkin ko, nagpaiwan na lang si Lolo Anselmo. Bala ko kasi sanang isama ang bata, pero hindi pumayag ang matanda.
Lolo Anselmo, anong itsura ng punong isinumpa? Para hindi na kami maligaw at baka mamaya maling puno pa yung maputol namin. Hindi mo siya basta makikita. Madilim ang paligid at nagtatago ito sa anyong parang ordinaryong balete. Pero kapag nakita mo ang ugat na kulay itim at parang humihinga, yun ang ugat ng isinumpang puno. Nakakatakot naman po yung punong yan, Lolo. Parang buhay na tao Humihinga yung ugat. May ugat naman talagang humihinga eh. Hindi mo lang siguro nakikita pa, Corina. Chong, baka naman kapag ginawakan mo, magalit tapos biglang magsalita. Kung mangyayari man yun, Grace, ang ate Corina mo nang bahala dyan. Wow, ako talaga. Nasaan na yung pagiging maginoo mo, ha? Kung akong kakausap sa kanya, sasabihin ko lang na, Puno, huwag ka naman madamot. Bigyan mo naman ako ng ugat mo kahit isang peraso lang. Ganon. Alam mo, Grace, pagtatawanan ka lang nun. Ang simpleng biro ni Grace nagbibigay sa amin ng lakas. Hindi namin pwedeng isipin ang mga negatibong bagay. Minsan, ang simpleng lambing ng bata mas makapangyarihan pa sa lahat. Kaya ginawa kong pampalakas ng loob ang bawat ngiti ng pamangkin ko. Nakahanda na kami para sa aming pagpasok sa kagubatan. Corina, kapag pumasok tayo sa kagubatan, hawakan mo tong lampara. Ako na munang mauna para protektahan ka. Hindi. Ako mauuna. Masanay ako maglakad sa madidilim na daan. Hindi nyo kailangan magunahan. Ang mahalaga, buo kayong dalawa at sabay-sabay kayong kikilos. Sabay-sabay? Paano ako? Iiwan niya ba ako dito? Oh, Grace, dito ka lang muna. Mas ligtas ka rito. At saka kasama mo naman si Lolo Anselmo eh. Ay, ayoko. Gusto ko sumama. Sama ko sa pupuntahan niyo. Grace, hindi ito isang laro. Kapag sumama ka, baka ikaw pa'y maging dahilan ng kapahamakan nating lahat. Pakinggan mo ako, Grace. Hindi ka namin iiwan dahil hindi ka mahalaga. Ha? Iiwan ka namin dito kasi ikaw ang dahilan kung bakit kami lalaban. Gusto ko namin iligtas at saka hindi ba't napag-usapan na natin to? Basta pangako ko sa'yo, dadaling kita ng pagkain, ha? Sige na nga. Pumapayag na ako. Pero, promise mo, Chong babalik kayo ni Ate Corina. Oo naman. Pangako namin sa'yo yan ng ate Corina mo. Babalik kami ng buo at pagagalingin ka. Maghintay ka lang. Naramdaman kong tumibay lalo ang loob ko. Hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi na ito tungkol sa halimaw. Tungkol ito sa pangakong binitiwan ko kay Grace at sa tiwalang ibinigay sa akin ni Corina at ni Lolo Anselmo. Handang-handa na akong harapin si Lola Rufina at ang punong isinumpa. Kahit anong mangyari babalik ako dahil may batang naghihintay sa akin at may pusong natutong kumapit sa dilim. Ilang sandali pa nga, nakarating na kami sa kagubatan. Sandali lang, Corina. Narinig mo ba yun? May mga yapak tayong kasabay. Oo, narinig ko rin. Hindi sila tao. Ramdam ko yung bigat ng hangin. Parang may nakabantay sa atin. Sa tingin ko hindi lang sila nakabantay. Parang hinaharangan tayo ng mga alaga ni Lola Rufina. Mukhang kahit saan tayo lumingon nandun sila. E di mas mabuti. Hindi na natin sila hahanapin. Nasa harap na agad ang kailangan patayin. Hindi ka pa rin nagbabago. Laging palaban. Pero kailangan natin ng plano. Kung plano ang hanap mo, simple lang. Lalabanan natin sila gamit ang lakas natin. Tama ka dyan. Kapag sabay tayong kikilos, mas magiging malakas tayong dalawa. Oo, Fernando. Pero kailangan muna ng pain para mahuli natin sila. At nakahanda akong maging pain, Fernando. Ano ka ba? Hindi ko hahayaang mangyari yon kahit ni minsan. Hindi ka dapat maging pain. Poprotektahan natin ang isa't isa. At saka, hindi na kailangan ng pain kung sila na mismo ang lalapit sa atin. Sige, pero huwag kang aalis sa tabi ko. Kailangan magkatalikod tayong lalaban. Sa bawat segundo, lalong sumisikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot,
kundi sa tensyong dala ng presensya ng mga aswang na nakapalibot sa amin. Naririnig ko ang tunog ng kanilang mga panga, ang hingal na parang aso. Pero higit sa lahat, nakita ko kung paanong sa bawat lapit nila, napapatingin ako kay Corina. Ayokong maramdaman niyang mahina siya. Gusto kong makita niya na hindi siya nag-iisa. Kahit anong mangyari, hindi ko siya hayaang lamunin ng mga halimaw. Fernando, tingnan mo. Sa tuwing lumalapit sila, mas nagkakakulay yung marka sa batok ko. Napansin ko nga rin yan kanina eh. Kumikislap na kulay pula. Ano bang ibig sabihin yan? Isa yan sa kahinaan ko. Nilawayan nga ako dati ng bruha, di ba? At sinagip ako ni Aling Maricel. Kaso, kapalit nun, naging utusan niya ako. Ibig sabihin nakadikit pa rin ang laway niya sa katawan mo? Oo. May natitira pa siyang laway sa balat ko. Kaya naaamoy ako na mga anduduno kahit saan ako magpunta. Teka, ibig sabihin mas delikado ka kaysa sa akin, ganun ba? Mga wala silang awa. Kaya pala hindi sila tumitigil, para silang mga asong ulol. Tama ka. Kapag hindi natin natapos to agad, babalikan nila si Grace. Hindi ako papayag na makuha nila ang pamangkin ko. Kailangan natin bilisan. Oras sa kalaban natin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang bawat salita ni Corina parang nag-iiwan ng marka sa utak ko. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Ang katotohanang may sumpa siyang dala o ang posibilidad na balikan ng mga halimaw si Grace. Doon ko naramdaman, hindi lang halimaw ang kalaban namin, kundi oras. At mas lalo kong naintindihan na hindi lang ito laban ng katawan, kundi laban din ng isip at puso. Kung ganyan ang lagay mo, bakit hindi mo sinabi kagad? Kasi ayokong makita mo kung mahina. Ayokong maging pabigat sa laban natin. Pabigat? Uy, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan sa sarili mo. Kahit may marka ka pa dyan, hindi magbabago na ikaw ang dahilan kung bakit lumalaban ako. Alam mo ang corny mo minsan, no? Hindi ko alam kung seryoso ka ba o niloloko mo lang ako eh. Kung niloloko kita, di sana sinabi ko nang ikaw ang ilaw sa dilim ko. Hindi, di ba? Ikaw yung dahilan kung bakit hindi ako natatakot na makipaglaban. Kayong dalawa ni Grace ang lakas ko. Aba, may ganong linya. Ang mabuti pa, tapusin na natin ang kalaban natin. Libre lang naman ang banat eh. Pero seryoso ako. Lalaban tayo hanggang sa uli. Para kay Grace at para sa sitio ang laban na to, Fernando. Ang hirap iwasan ng ngiti kahit nasa gitna ng kaguluhan. Totoo nga siguro, minsan mas matapang ang puso kaysa sa sandata. Pero hindi rin pwedeng puro biro. Ang paligid ay lalong dumidilim at naririnig ko ang pagaspas ng pakpak. Malapit na sila. Kung hindi kami kikilos ngayon, baka ito na ang huling beses na makasama ko si Corina. Fernando! Ayun na sila sa kaliwa mo! Nakita ko na. Ako nang bahala sa kanya. Batayan mo yung likod ko. Kailangan maging malakas ang pakiramdam mo. Tandaan mo na aamoy nila ako. Ano naman ngayon? Hindi nila alam na aamoy ko rin sila. Mga amoy na bulok na karne. Ewan ko sa'yo. Pero sige, ako ang bantay mo. Pero lalaban din akong kasama mo. Sige, at tandaan mo, magkakampi tayo. Fernando, huwag kang masyadong lumapit sa kanila at baka malawayan ka. Lagi ako nag-iingat. Kung may lalapit sa'yo, tatagayin ko kagad. Tingnan natin kung makakasabay sila sa akin. At nag-umpisa na ang banggaan namin. Isang aswang ang tumalon mula sa puno na may pangil na parang kutsilyong napakatalim. Inunahan ko siya ng suntok sa panga. Sabay saksak ng itap. Sumalsik ang mainit niyang dugo. Nakakadirit ang lagkit. Kasabay nun, narinig ko ang sigaw ni Corina. Nakita kong umilaw na naman ang marka niya. Tila nagbabaga. Hindi ko alam kung kaya pa niya. Pero sa ngayon, wala kami ibang pagpipilian kundi lumaban hanggang dulo. Corina! Kaya mo ba bang lumaban? Oo, pero mas lalo sumasakit yung ulang marka ko kapag masyado ako nasusugatan. Parang sinusunog yung bato ko eh. Utsa, kung pwede ko lang ilipat sa akin yung sakit na nararamdaman mo, ginawa ko na.
tiisin mo lang muna. Uubusin ko lang ang mga halimaw na to. Mag-iingat ka. Lalaban pa rin ako. Titiisin ko na lang yung sakit. Kaya nga magkakampi tayo eh. Kung kaya mong tiisin, kaya ko rin gawin yun. Sana nga ganun lang kadali eh. Pero huwag ka mag-alala, hindi pa ako sumusuko. Hindi lang ikaw ang ayokong iwanan. Hindi ko rin iiwan si Grace. Sige na! Eto sa'yo! Habang nakikipaglaban kami, ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko. Hindi lang ito laban para mabuhay. Laban ito para sa pangako namin kay Grace at para kay Corina na ngayon ay kitang-kita kong pinipilit tumayo kahit hirap na hirap siya. Ang dilim sa kagubatan at parang walang katapusan. Pero sa kislap ng marka niya at sa init ng dugo naming lumalaban, alam kong may liwanag pa rin kaming pinanghahawakan. Hindi ito matatapos ngayon pero hindi kami uurong. Chong, tulungan niyo ako! Grace, ano ginagawa mo rito? Di ba iniwan ka na namin sa ligtas na lugar? Fernando, tingnan mo. Si Lolo Anselmo. Hawak niya ng mahigpit si Grace. Lolo Anselmo, ano ang nangyayari? Akala ko ba kakampi ka namin? Ay, nako mga hangal. Simulat sa pool, kakampi ako ni Rupina, ano ba? Kinagamit ko lang kayo para mahuli ang mga andudunong na kalaban ko. Pati si Grace ginamit mo sa kasamaan mo. Bata lang siya. Paano mo kami nagawang traidorin? Hindi ko siya tinitignan bilang isang tao. Alam mo, tinitignan ko siya bilang isang susi. Ginagamit ko ang kanyang sakit para mapalapit ako sa inyo. Wala kang kaluluwa, Lolo. Mas pinili mo ang kapangyarihan kaysa kabutihan. Alam mo ba pinakaayaw ko sa lahat? Yung ginagamit ang bata para sa sariling kagustuhan. Kung gusto mo ng laban, makikipaglaban ako sa iyo pero bitawan mo si Grace. Akala mo magagawin ko yon? Hindi ako taga. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig dahil sa namumuong galit sa puso ko. Nakita ko kung paano kumapit si Grace sa kamay ni Lolo Anselmo. Nanginginig pero walang magawa. Hindi ko akalaing ang taong kinilala naming mabait na manggagamot ay halimaw pala. Parang biglang gumuho ang lahat ng tiwala ko. Pero hindi ako nagpatinag. Hindi ko hahayaang magtapos ang lahat ng ito. Kung siya nga ay isang anduduno, kailangan ko na siyang tapusin. Akmang aatakihin ko siya nang biglang lumabas si Mang Benedicto. Mang Anselmo! Ang dami mo nang niloko. Pero ngayon narinig ko na ang lahat. Dito na matatapos ang pagkukunwari mo. Ay, Benedicto. Sakto naman ang pagdating mo. Ikaw ang huli kong target. Kapag napatay na kita, makukuha ko na kapangyarihan mo at ako na magiging pinuno ng mga anduduno. Mang Benedicto? Ibig sabihin kanina ka ba nandyan? Oo, Fernando. Talagang binabantayan ko siya. Hinihintay kong lumabas ang tunay na kulay ni Mang Anselmo. Kung ganun, magtulungan na lang tayo. Hindi natin siya kayang harapin kung hindi tayo magtutulungan. Tama ka, Corina. Mang Benedicto, magsanib puwersa na ho tayo. Sigurado ako matatalo natin siya. Kung ganda ka na, Fernando, hawakan mo itong patalim na may ukit. Itaga mo ito sa kanyang puso. Yan ang kayang sumira sa laban ng anduduno. Kung gano'n, tama ka ng taong nilapitan. Hindi ko talaga siya tatantanan hanggat hindi siya namamatay. Biglang kumidlat sa langit at kasabay nun ang pagbagsak ng hangin na parang sigaw ng gubat. Doon ko nakita ang anyo ni Lolo Anselmo. Dahan-dahan siyang nagbagong anyo. Humaba ang mako ko, naging may timang balat at ang mata niya'y naging pula na parang nagbabagang uling. Kinilabutan ako. Hindi na ito ang matandang nakilala ko. Isa siyang halimaw na anduduno. Mga bata pa kayo sa laro ng kapangyarihan. Wala kayong kalaban-laban sa akin. Wala akong pakialam. Laban kong laban. Hindi ako aatras kahit isa ka pang halimaw. Fernando, may halimaw sa likod mo! Ako na bahala sa kanya. Kayo, protektahan ninyo ang bata. Hindi pwedeng ikaw lang ang lalaban, Mang Benedicto. Kung sasabak ka, sasabak din kami. Nakakainis kayo.
Ang lalakas na loob ninyong labanan ako. Subukan na lang ninyong lapitan ako kung kaya ninyo. Sige, kunin niyo ang atensyon niya, Fernando. Ako nang bahala sa pagliligtas kay Grace. Gamitin mo yung patalim kapag may pagkakataon. Sige Corina, basta mag-ingat ka lang ha. Protektahan mo rin si Grace. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at atungal ng halimaw. Ang bawat galaw ni Lolo Anselmo ay parang bagyo. Isang hampas ng kamay na. Tumalsik ang puno. Nagulat ako. Nagliparan din ang mga ibon. Ako at si Mang Benedicto ay parang mga dahong hinahampas ng hangin. Pero hindi kami tumigil. Lahat ng galaw niya ay sinasalubong namin ng sibat. Itak na sinamahan namin ng dasal. Ang tibok ng puso ko parang tambol na walang hinto sa paghampas. Nagulat naman ako nang biglang dumating si Aling Maricel. Ang hina nyo. Kung hindi ko iniligtas si Corina, matagal na sana siyang patay ngayon. Ikaw? Bakit ka nandito, Aling Maricel? Para tulungan si Anselmo, syempre. Isa siyang halimaw, pero siya rin ang susi ko para sa tunay na kapangyarihan. Wala ka rin palang kwenta eh. Kung tinulungan mo siya, ibig sabihin niloko mo rin si Corina at kaming lahat. Peke ang mga panggagamot mo kay Grace. Kung ganun lahat ng sakripisyo ko bilang utusan mo, wala lang pala sa'yo yun? Utusan ka nga lang, hindi ba Corina? At ngayon narito na ang garapon ko. Wala ka nang magagawa para pigilan kami. Maricel, tigilan mo na kasakiman mo. Alam mo kung ano kapalit kapag nilagyan ng kapangyarihan ng garapon na yan. Hindi kayo makakalapit sa amin. Hanggat hawak ko ito, ako ang may kontrol ng sumpa. Eh di sisirain ko yan. Wala rin naman kami pagpipilian eh. Tumalon ako sa kinaroroonan ni Aling Maricel. Pero sinalubong ako ng alon ng itim na usok mula sa garapon niya. Para akong tinulak ng isang dambuhalang kamay. Tumilapon ako sa lupa. Napaigik ako sa sakit. Pero nakita kong may bitak na ang garapon. Si Corina. Kahit nanginginig, pinuntahan ito si Grace. Dahil nawala ang atensyon ni Lolo Anselmo rito. Hinampas ko ang sibat pero hindi ito tinamaan. Malakas na sumigaw si Aling Maricel doon. At doon na rin nagsimula ang pag-uga ng buong paligid. Sumisigaw siya habang ang garapon ay kumikislap at naglalabas ng apoy. Nang mahawakan ni Corina si Grace, malakas ko ulit na hinampas ang garapon at nabiyak nga ito. Fernando! Ngayon na! Sira na ang garapon! Tama, hindi na niya ako mapipigilan. Etong sa'yo, Lolo Anselmo! Hindi mo ako matatalo! Ituloy mo lang ang pagtaka sa kanya. Mas lalo lang siya manghihina. Corina, badayan mo mabuti si Grace. Huwag mo hayaan lapitan siya ng ibang halimaw. Ako na bahala sa kanya. Hindi! Hindi ito matatapos ng ganito! Corina, tumabi ka! Sa wakas, nawala na rin ang sakit. Fernando, nawala na yung sumpa ko. Ngayon, sabay-sabay na natin siya tapusin. Sa huling sandali, sabay-sabay kaming umatake. Ako, si Corina at si Mang Benedicto. Tatlong magkaibang tao pero iisa ang layunin. Habang sumisigaw si Lolo Anselmo sa sakit, tinaga ko siya ng patalim sa kanyang puso. Tumilapon siya sa lupa, bumapang at bago pa man siya makabangon, nagdilim ang mata niya at unti-unting nilamon ng apoy mula sa kanyang katawan. Si Aling Maricel sumabog kasama ang garapon at naging abo. Nawala ang sumpa kay Corina at sa unang pagkakataon nakita ko siyang nakangiti nang walang takot habang ako nanginginig pa rin. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong natupad ko ang pangako ko kay Grace na mabubuhay ako matapos ng laban. Pero akala ko magiging masaya na kami. Hindi pa pala dahil buhay pa si Lola Rufina, ang bruhang ina ni Mang Benedicto. Lola Rufina,
Sa wakas nagpakita ka na rin sa amin. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Pero bago ang lahat, may kailangan kayong malaman tungkol kay Benedicto. Ano na naman to, Nay Rufina? Tigilan mo na ang mga palusot mo para makatakas sa mga kasalanan ginawa mo. Makatakas? Hindi ako tatakas. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi kita tunay na anak. Inampon lang kita para gawing panangga laban sa mga mangkukulam na kalaban ko. Ano? Kaya pala wala siyang pakialam sa'yo, Mang Benedicto eh. Dahil hindi ka niya tunay na anak. Sama niyo ho, Lola Rufina. Kaya pala wala siyang sariling desisyon. Dahil ikaw ang nasa likod ng pagiging masama niya. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi ko nararamdaman ang pagmamahal mo sa akin. Kung akala ko katugo mo ko, buong buhay ko ipinaglaban ang pangalan mo at ang pamilya natin. At ngayong alam mo na ang totoo, Mang Benedicto, pipiliin mo pa rin ba ang isang yan? Hindi na ako magpapaloko pa. Parang sumabog ang hangin sa paligid. Hindi dahil sa laban, kundi sa bigat ng revelasyong inilabas ni Lola Rufina. Kita ko kay Benedicto ang panginginig ng kamay niya. Para siyang batang biglang iniwan ng magulang. At sa totoo lang, naawa ko. Pero ganun talaga siguro. Minsan, ang pamilyang inaakala mong tunay, sila pa pala ang pinakamalaking kasinungalingan sa buhay mo. Fernando, Rina, patawarin niyo ako. Akala ko tama ang ginagawa ko. Akala ko pamilya ko si Nanay Rufina at kailangan ko siya protektahan. Hindi kita masisisi kung nagkamali ka, Mang Benedicto. Pero ang mali, hindi na pwedeng ituloy. Kailangan mo nang magdesisyon ngayon kung magiging masama ka o magiging mabuti kang tao. Kung gusto niyong bumawi, ngayon na ang tamang oras. Hindi namin kayo uhuhusgahan sa nakaraan niyo, Mang Benedicto. Gusto ko talagang protektahan ang pamilya ko, lalo na si Nanay Rufina. Pero maling ina pala ang ipinaglalaban ko. Napakadrama mo naman, Benedicto. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo sila pamilya. Ako ang nagbigay ng direksyon sa buhay mo. Kaya dapat ako ang kampihan mo. Direksyon? Ang binigay mo lang sa kanya ay tanikala. Naniwala siya sa mga kasinungalingan mo. Nay Rufina, ito na ang huling pagkakataon na tatawagin kitang nanay. Dahil hindi na ako magpapagamit sa iyo kailanman. Hindi ka masamang tao, Mang Benedicto. Nagawa mo lang ang maling desisyon mo dahil sa masamang nilalang na yan. Pero ito na ang oras para ituwid mo ang pagkakamali mo. Habang nagsasalita si Mang Benedicto, nakita kong gumaan ang pakiramdam niya. Para bang nabunutan ng tinik. Ang dating takot na naroon sa mukha niya, napalitan ng tapang. At doon ko naalala ang sarili kong pinagmulan. Ang dugo ko, hindi basta dugo ng mandirigma. Ako pala'y apo ng albularyong tumapos sa unang anduduno. Ngayon ko lang inaramdaman at siguro kaya naging matapang ako dahil sa dugong nananalaytay sa ugat ko at naging lakas ko rin ang mga mahal ko sa buhay. Lola Rufina! Akala mo ikaw ang magwawagi sa laban na to? Hindi namin yung papayagan. Anong pinagsasasabi mong matatalo mo ako? Hindi niyo matatalo ang bruhang aswang na katulad ko. Fernando, ibig mong sabihin, Apo ako ng albularyong pumatay sa unang anduduno noon. Ako ang itinakdang haharap kay Lola Rufina. Hanggang dito muna ang ating kwento. Ngunit hindi rito nagtatapos ang gabi. Huwag mong hanapin. Ang mga bagay na nagmamasid ay mas masipag maghanap kaysa sayo. Ngayon, isara natin ang aklat, ngunit huwag ang pakiramdam. Doon nakatira ang mga alaala na babalik sa tamang oras. Ako ang tagapagsalaysay. Magpapahinga ako. Pero mananatili ang bantay sa dilim, paalam at makita kang muli.